Sound check. And sa mapagpalang umaga po sa bawat isa sa atin, purihin ang pangalan ng Panginoon. Today is Sunday, it's the Lord's Day, and I hope we are excited na tayo ay masumpungan na nasa bahay-sambahan ng Panginoon at sinasamba ang ating Diyos na sa atin ay tumubos. Welcome po sa Sunday morning service. This is the Jesus Christ Baptist Church. We praise and thank God sa patuloy niyang biyaya at kahabagan sa atin. And we are excited to say na ang renovation ng ating church restroom ay tapos na. Meron na lang konting mga detalye na kulang, but by and large, ito ay tapos na at napakaganda. Purihin ang Panginoon. And again, thank you po sa church at maging sa desisyon na ito ho ay gawin natin. So unti-unti na-renovate yung ating worship place, na eterno yung ating restroom. And Lord willing, maybe after some time, ay susunod ho yung ating Sunday school room sa bagay ho na yan. So pag-pray ho natin at napakabuti ng Panginoon. Ilang mga paalala ho, mamaya ho ay magkakaroon tayo ng ating prayer meeting after ng second service. As we have done, our Friday night prayer meeting has been moved to Sunday. And it's the Lord's Day, so nawa ho ay tayo ho ay mag-set ng time. Yung ating schedule ay ma-set ho natin ng maayos to be able to be present sa mga gawain ho natin. Mag-pray natin ang ating mga kapatiran. Marami ho na may mga karamdaman. Isa ho dyan ay ang aming bunso. Last week, si Timmy ang nilagnat. This week naman ho, nung Friday ay sinimulang lagnatin. Friday evening ay nilagnat si Leah. So hanggang kaninang madaling araw ay meron pa rin. Pero ngayong umaga sa biyaya ng Panginoon ay hindi pa. So pag-pray ho natin, nawa ho ay maging maayos na ho ang kanyang kalusugan. So pag-pray ho natin ang mga bagay na yan. At bago tayo magsimula sa ating Sunday school lesson, let us request our song leader to come upang pangunahan tayo sa isang napakaganda at husay na awitin ng pananampalataya. Mag-stay po tayong lahat. Magandang umaga po sa ating lahat. Tayo po ay mawit sa Panginoon. Awitin po natin, The Bible Stands. The Bible stands like a rock, undoubted beneath the raging storms of time. Its pages burn with the truth eternal, and they glow with the lights of light. The Bible stands to the hills, may tumble, it will firmly stand. When the earth shall crumble, I will plant my feet on its firm foundation, for the Bible stands. The Bible stands like a mountain towering far above the works of man. Its truth by none ever was refuted, and destroyed it they never can. The Bible stands to the hills, may tumble, it will firmly stand. When the earth shall crumble, I will plant my feet on its firm foundation, for the Bible stands. The Bible stands, and it will forever when the world has passed away. By inspiration it has been given, all its precepts I will obey. The Bible stands to the hills, may tumble, it will firmly stand. When the earth shall crumble, I will plant my feet on its firm foundation, for the Bible stands. The Bible stands every test we give it, for its author is divine. By grace alone I expect to live it and to prove it and make it mine. The
the hills. May tumble, it will firmly stand. When the earth shall crumble, I will plant my feet on its firm foundation, for the Bible stands. Magsipo na pong lahat. Amen. Purihin po ang Panginoon. And what a fitting hymn sa atin hong pinaka-lesson ngayong umaga. And that is none other than the first and pinaka-based principle ho ng Reformation. And that is sola scriptura. Let's go to our slide here. Ayan. Scripture alone. At yan ho ang ating pinag-aaralan, and we started this last Sunday. And again, ito sa mga tinatawag na 5 solas of the Reformation, and this is ika nga ay pinaka-fountainhead. Dito nakatungtong, dito nang gagaling. At dito yung dito nakatungtong yung 4 pa, yung sola fide, solus Christus, sola gratia, soli Deo gloria. Lahat ng ito ay nakatungtong sa katotohanan na ito. It is Scripture alone. So I'm excited, and dahil kaya natin ito ginagawa sapagkat ang ating church ay naglabas ho ng brochure, and para ho sa ating mga kapatiran, particularly sa mga bisita, bibigyan natin, tuwing may panauhin, bibigyan natin sila for them to have an idea patungkol sa ating church, at particularly what are the basic guiding truths and principles na gumagabay sa ministeryo ho ng Jesus Christ Baptist Church. Bago tayo po magpatuloy, let us pray. O aming amang Diyos, aming pinupuri at niluluwalhati ka sa iyong kabutihan, sa iyong pagmamahal, sa iyong biyaya. O Diyos, lalo't higit ito inahayag sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo, na binigay mo ang iyong bugtong na anak upang sa amin ay magligtas. Salamat o Diyos sa kahabagan mo, salamat sa buhay na walang hanggan, salamat sa kapatawaran ng aming mga kasalanan. Lord, gayon din, salamat sa pang-araw-araw na buhay na iyong sinusustentuhan. At ngayon, Panginoon, as we come together to study your word, to study your truths, nawa o Diyos, ikaw po ang gumabay sa amin. Bigyan mo kami ng liwanag, bigyan mo kami, Panginoon, ng mga matang nakakakita at taingang nakakarinig ng iyong mga katotohanan. At iyong katotohanan ang patuloy na magpabanal sa amin. Saliksikin mo rin kami, O Diyos, anumang mga kasalanan, kakulangan sa aming mga buhay. Patawarin mo kami, Panginoon, at patuloy kami tumitingin kay Kristo lamang, na dahil sa Kanya ay may kapatawaran ang aming mga kasalanan. At lahat ng ito ay aming dinadalangin sa iyo at aming hinihiling sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. So tayo dumako ho sa ating pinaka-lesson. Again, dun sa ating church brochure, ay meron dyan naglalaman na what we teach, and we have this 5 solas. Again, Scripture alone, grace alone, faith alone, Christ alone, and for the glory of God alone. And this 5 solas, as we have said last Sunday, is very good sapagkat ito ay nagbibigay ng 3 main principles ng ating church. Kumbaga, pag pumunta kayo sa mga opisina, minsan may makikita kayo na motto, goal, or minsan ng goal ng kumpanya, or yung principles ng kumpanya to provide an honest service for our clients. Ayan, yung mga guiding principles. Now, itong 5 solas gives us this 3 main guiding principles ng ating church, and that is the authority of the church, the Scriptures. And that is the message of the church, Christ alone, faith alone, by grace alone. Main message is the gospel. And the purpose of the church, or the aim of the church, or every ministry ng ating iglesia is for the glory of God alone. At again, kung ito ang magsisilbing riles ng trend ng ating ministry, ay magiging maganda ang ating biyahe. At ma-avoid natin. And pag pinag-aralan ho natin, even historically speaking, madalas kapag nagkakaroon ng train wreck sa mga ministry, it is when these principles are neglected. The force behind the Reformation, ito yung puwersa,
ika nga ito yung tulak sa likuran ng reformasyon o that Protestant Reformation nung 1600s, yung ad fontes. Ad meaning back to or to the, and fontes the fountainhead. At ang ibig sabihin ng ad fontes, let's go back to the fountain, to the source, and that is the Bible. So Scripture is the source or the fountainhead of all true wisdom because it alone is God's Word. Ito yung naging matinding puwersa sa likuran ng Reformation. Hindi na yung Papa sa Roma ang source. Hindi yung tradisyon ang source. Hindi yung tao ang source. Ang source ng katotohanan ay ang salita ng Diyos at yung seryosong pag-aaral ng salita ng Diyos ay naglunsad ng reforma. So the five solas, and the point is this, the five solas are not man-made teachings but was brought about by faithful study of the Scriptures. Itong limang bagay na ito, hindi ito inimbento ng mga Baptist, hindi ito inimbento nila John Calvin o nila Martin Luther o ni Ulrich Zwingli. No? Ito ay dulot ng matapat na pag-aaral ng salita ng Panginoon. Let me just read this quotation from John MacArthur. Sabi niya, like any true revival, the Reformation was the inevitable or unavoidable. Yun ang ibig sabihin. Explosive consequence of the Word of God crashing like a massive tidal wave against the thin barricades of man-made tradition and hypocritical religion. Could you imagine itong pinintang larawan ni John MacArthur? Parang thin barricade, yung parang mga patpat na likha ng tradisyon ng tao, ng hypocritical religion. Yung lakas ng hampas ng alon ng salita ng Diyos ay nagwasak dito. As the common people of Europe gained access to the Scriptures in their own language, you remember, particularly si Martin Luther, tinranslate niya ang Bible to German, naging accessible lalo ang salita ng, and then the presence of the printing press, lumaganap ang salita ng Panginoon. The Spirit of God used that timeless truth to convict their hearts and convert their souls. So, ika nga ho ay ng mga theologians sa ngayon, parang lumiwanag, nagkaroon ng liwanag sa napakadilim na yugto ng kasaysayan ng pananampalataya. Nagkaroon ng liwanag. And bakit? Well, dahil naging available ang salita ng Panginoon. Now, so we define sola scriptura at doon sa brochure natin, I hope, ay meron ho kayo, pinamigay natin last Sunday. Kung wala, meron pa ho mga kopya doon sa likod. Ang definition ay ito, ang Biblia lang ang pangunahin at pinakamataas or pinaka-ultimate na otoridad natin. Hindi ang Pope, hindi ang Church, hindi ang mga tradisyon ng Church o mga Church Council, hindi rin ang pastor. Lalo pa ang mga personal na pahiwatig o pabago-bagong damdamin natin, kundi ang Biblia lang. Ang ibang mga sources of authority ay meron namang important role to play. Ang iba, ang Diyos pa mismo ang naglagay o nagtalaga, tulad ng otoridad ng mga church elders, otoridad ng gobyerno, otoridad ng mga magulang sa mga anak. Pero ang Biblia lang ang pangunahin at pinakamataas. Kaya naman, kung alinman sa mga iba pang mga otoridad ang nabanggit ay lumihis sa tinuturo ng Biblia, dapat silang husgahan sa pamamagitan ng Biblia at tanggihan. Okay? Paano kung merong pinagagawa ang gobyerno? Ayan. Paano natin susukatin yung pinagagawa ng gobyerno? Paano kung may inuutos ang magulang mo? Paano natin susukatin yung utos ng magulang? Or may sinasabi ang pastor? Paano mo susukatin? Ano yung panukat? Ano yung pinakabasihan? Well, walang iba kung hindi ang salita ng Diyos lamang. Hindi yung mga kuro-kuro, pahiwatig o damdamin natin. The issue with Rome. Bakit ito malaking issue? Brother Paul, di ba? At ito yung madalas kong naririnig at makikita natin na hindi totoo. Pare-pareho lang naman eh. Bible din. Well, no. As we have studied last week, reviewin lang natin ngayon, ang issue natin with Rome or with the Roman Catholic Church is this. Pagdating sa Roman Catholic Church, hindi
sufficient at hindi ang Bible ang authority. Hindi sapat. Again, hindi ito paninira, ito'y totoo. Ito'y nakalagay sa kanilang mga dokumento. Sa Roman Catholic Church, they hold two sources of divine authority. Merong dalawang basihan. At galing mismo sa dokumento from the Roman Catholic Church, from the Second Vatican Council. Ang sabi nila, consequently, it is not from sacred scripture alone. Sila mismo ang nagsabi. Hindi lamang daw Biblia. Hindi lamang daw Biblia. That the church draws her certainty about everything which has been revealed. So yung revelation ng Panginoon, hindi lamang daw nakakontain sa scripture. Saan pa? Therefore, both sacred tradition and sacred scripture are to be accepted and venerated with the same devotion and reverence. Okay? So sa Roman Catholic Church, sacred scripture, Bible din, pero meron pang isa, sacred tradition, mga sagradong tradisyon. And ang tradisyon na sinasabi ay hindi yung, well, nakaugalian na namin. Hindi yun. Ang tradisyon na sinasabi ay mga katuruan na hindi daw nakasulat sa Bible. Now, sino ang magdedetermine nun? Sino ang magsasabing totoo yun? Sabi nga ni Michael Horton, the Council of Trent argued that scripture and tradition are two streams that form the one river of God's Word. Sa kanila, pag sinabing salita ng Diyos, revelasyon ng Panginoon, sacred tradition, and sacred scripture, same reverence. Pareho lang daw. Now, itong problema. This word consists of not only the written book, but also the unwritten tradition that, of course, the Roman Pontiff or the Pope has the privilege of determining. Sino magdedetermina ng tradisyon? It's either the council or pinakahuli o pinakamataas yung Pope. Pag sinabi ng Pope, that's it. Totoo pag sinabi ng Pope. At ito ang problema. Makikita natin na hindi same reverence. Actually, ang Biblia ay napapailalim. Sapagkat pag may sinabi ang Pope na taliwas sa salita ng Diyos, carried pa rin. At the expense of the revealed truths of God. Muli, hindi ito likhang isip. Nagbigay tayo ng mga example. For example, sa Catechism of the Roman Catholic Church, number 2027, grace can be merited. Ito itinuturo ng Roman Catholic Church. Moved by the Holy Spirit, we can merit for ourselves and for others all the graces needed to attain eternal life. This is such contradictory. You can merit grace. The very essence of grace is not merited. Hindi ka karapat-dapat, kaya nga biyaya. Yun ang issue. Wow. At hindi lang para sa'yo. So, pwede kang gumawa ng para sa'yo at pwede ka rin gumawa para sa iba. Nakita niyo ito? Meron kang pwedeng gawin para sa mga ibang kamag-anak mo. So, kung magdodonate ka ng sapat na pera sa church, pwede yung may epekto sa mga kamag-anak mo na sa purgatorio. And as well as necessary temporal goods. Anong tinuturo ng Bible? Okay? Meron pa tayong pwedeng gawin? Kaninong gawa ba? Now, I will say this, but very limited. Yes, salvation is by works, but not by our works. Ang sabi ng salita ng Diyos, where is boasting then? It is excluded. Walang pwedeng magyabang. By what law of works? No, or nay, but by the law of faith. By faith, hindi by works. Verse 28, therefore we conclude that a man is justified by faith without the deeds of the law. Is he the God of the Jews only? Is he not also of the Gentiles? Yes, of the Gentiles also. Seeing it is one God which shall justify the circumcision by faith and as circumcision through faith. Ang sabi ng Roman Catholic Church, you can merit your salvation. Ang sabi ng Biblia, it is by faith. Hindi lang yun, holiness exchange. Ito yung isang katuwa-tuwa.
Holiness exchange. Para bang, uy, sobra naman yung tinapay mo, pengi nga. Okay? Uy, sobra naman yung kabanalan mo, pengi nga. Ang sabi ng Catechism of the Roman Catholic Church, andyan yung libro, pwede nyo hiramin kung kayo ay doubtful. At binili ko mismo yun, pag kayo ay pumunta sa SM North EDSA, dun sa unang tulay mula sa parking, meron dun, pagpasok nyo sa kanan, meron dun St. Paul Store. Alam nyo yun, Lord Otoy? Dun ko binili. So legit mula sa tindahan ng Roman Catholic Church. Ang sabi, in the communion of saints, a perennial link of charity exists between the faithful who have already reached their heavenly home, those who are expiating their sins in purgatory, and those who are still pilgrims on the earth. So meron daw linya sa pagitan ng mga nasa langit na, nasa purgatorio at tayong buhay pa. Yun yung ibig sabihin. May linya ba? Para saan yung linya na yun? Those who are between them, there is an abundant exchange of all good things. Yung linya na yun is for exchange, palitan ng all good things. In this wonderful exchange, the holiness of one profits the others. Yung kabanalan ng isa, pwedeng maging pakinabang sa iba. Okay? So yung kabanalan ng mga nasa langit, pwedeng maging pakinabang ng mga nasa lupa at nasa purgatorio. At hindi lang yun. Yung kabanalan ng mga nasa lupa, pwedeng maging pakinabang sa mga nasa purgatorio. Hindi ko alam kung may contribution yung mga nasa purgatorio o puro lang sila receivers. Okay? Ano pa ang sabi? This treasury, okay? Itong treasury na ito, itong kumbagang kaban ng yaman ng kabanalan, includes as well the prayers and good works of the Blessed Virgin Mary. So ito daw, kabanalan na pwede kang makinabang. Punong-puno ng gawa ni Birheng Maria. They are truly immense. Listen, prayers and good works of Mary are truly immense, unfathomable, and even pristine in their value before God. That's blasphemy. Na yung gawa ng tao, pristine before God? Oh, mga kapatid, mga kaibigan. Again, wala ito sa Bible. Ang meron sa Bible, even our righteousness are but filthy rags before God. Hiwalay sa biyaya ng Diyos, wala tayong magagawa. In the treasury too are the prayers and good works of all the saints. So hindi lang kay Mary, pwede ka tumawag sa ibang mga santo. All those who have followed in the footsteps of Christ the Lord, and by His grace have made their lives holy and carried about the mission in the unity of the mystical body. So pwede kang tumawag. So ilista mo lahat ng santo. Tumawag ka lahat sa kanila. Pag nakakuha ka ng piso-piso, marami na. At pwede makapag-alis ng kaluluwa sa purgatorio o makapagdiretso sa iyo sa langit. Now, anong sabi ng Bible? Sabi nga natin kanina, it's by works, pero hindi yung works natin. Ang sabi ng Bible sa Romans 5:15, but not as the offense, also is the free gift. For through the offense of one, si Adam, many be dead. Much more, the grace of God, the gift by grace, which is by one man, not Mary, Jesus Christ, had abounded unto many. Pagdating sa verse number 18, Romans 5, therefore as by the offense of one, judgment came upon all men to condemnation, even so, by the righteousness of not many saints, not Mary, by the righteousness of one, and that is the Lord Jesus Christ, the free gift came upon all men unto justification of life. For as by one man's disobedience many were made sinners, by the obedience of one shall many be made righteous. It's solus Christus. It's one. So again, muli, ang pinupunto ko dito ay ito. Kaya actually hindi pantay. Sa dokumento nila, sinasabi nila pantay, save reverence. Pero hindi. Pag sinabi ng Papa sa Roma, anong Biblia?
Tatawag kami kay Maria, kahit wala sa Bible, kahit kontra sa Bible. Ito ang malaking kakaibahan. So, no, hindi ho pare-pareho lang. Hindi ho pare-pareho lang. So, let us understand sola scriptura. Tuloy ho tayo. So, binalikan lang natin yung ilang mga, pasensya na ho, talagang, because it's talagang lapastangan. Lapastangan sa Ebanghelyo, lapastangan sa Diyos, ang mga ganitong katuruan. Ang dalawa ang ating titinan. Una, Scripture as the primary and supreme authority. As we have said dun sa ating brochure, ang Biblia lang ang pangunahin at pinakamataas na otoridad natin. Sabi nga nung iba, pag nagbasa ho kayo patungkol sa Sola Scriptura, ang Biblia ang may kapangyarihang magtali sa konsensya ng mga mananampalataya. Tanging ang Biblia, tanging ang katotohanan ng Panginoon sa salita ng Diyos, ang may kakayahang magtali ng konsensya ng mga mananampalataya. Note, yung word na ginamit natin dito, pangunahin. Ibig sabihin, pag sinabing pangunahin, naalala niyo yung bigyan natin example last Sunday, pag sinabi ko sa misis ko, ikaw ang una, ay delikado yun. Ibig sabihin, pag ikaw ang una, merong ano? Pangalawa. So, Gab, sino yung una? Joke lang. Ikaw lang. Okay? So, muli, dito, naninaw, pangunahin. So, agkat nire-recognize natin na merong ibang mga legitimate lesser authorities na binigay mismo ng Diyos. As we have read kanina, ang Diyos mismo ang nagtalaga ang otoridad ng gobyerno, magulang, at mga namumuno sa iglesia. Ang Diyos ang nagtalaga ng mga otoridad nito. Pero hindi sila mas mataas, sila ay nasa ilalim ng Biblia. Therefore, itong punto, when these lesser authorities, kapag ang ibang mga otoridad ay kumukontra sa Biblia, ang mga mananampalataya ay dapat sumunod sa salita ng Panginoon. Okay? Sapagkat ito ang pangunahin nating otoridad. So pag merong pulis na nagpatigil sa iyo, pinatigil ka ng pulis, pinatigil ka ng MMDA, o pinatigil ka ng STMU, Santa Maria Traffic, STM, basta yun. So wag mo sabihin na, Bible lang ang authority ko, hindi kita susunod. Hindi, hahabulin ka. Okay? O may otoridad din sila, part sila ng otoridad ng gobyerno. Now, kapag inutusan ka ng gobyerno, huwag sumamba kay Kristo. Ibang usapan na yon. Ibang usapan na yon. As we have seen last Sunday na ginawa ng mga apostol. So, Scripture as primary authority. Isaiah 8:20, to the law and to the testimony, if they speak not according to this word, it is because there is no light in them. Paano mo malalaman na may liwanag sa sinasabi nila? It is according to this book. Kung according sa panaginip nila, o according sa pangitain nila, warning. Warning. Acts 17, verse 11. These were more noble. Yung mga Kristiyano sa Berea, mga tao sa Berea, than those in Thessalonica, in that they received the word with all readiness of mind and searched the scriptures daily if those things were so. Ang punto, they used the scripture as the basis. Ang basihan nila, ang panukat nila, kung totoo ang pinangaral ay ang salita ng Diyos. Okay? Okay, may nagturo, merong pwede kang makinabang sa kabanalan ng mga naunang teka muna, ito ba isang ayon sa salita ng Panginoon? So makikita natin na yung superiority ng authority ng Scripture sa mga lahat ng iba pang otoridad. And then lastly, hindi lamang yung authority but also yung sufficiency. Kasi meron mga nagsasabi, hindi sapat ang Scripture. Kaya talagang hindi pare-pareho. Ang Roman Catholic, hindi sapat ang Scripture, kailangan ng sacred traditions. Ang Mormons, hindi sapat ang Bible, kailangan ng Book of Moroni or Book of Mormons. Ang iba pa, hindi sapat ang Bible, kailangan ng ibang mga revelasyon. Well, we believe in the sufficiency, sapat ang salita
ng Panginoon. Sabi nga ni John MacArthur, Sola Scriptura simply means that all truth necessary for our salvation and spiritual life is taught either explicitly or implicitly in Scripture. Ang lahat ng katotohanan, hindi doon natapos okay? Hindi mo natin mamaya yan. Necessary for our salvation and spiritual life is taught either explicitly or implicitly in Scripture. Either derechahang sinasabi or sa pag-aaral makikita natin yung mga prinsipyo na nagsasabi yung lahat ng kailangan natin sa ikaliligtas at sa pamumuhay ng mga mananampalataya ay nasa Biblia. The point is this, the authority and sufficiency of Scripture, and that is Sola Scriptura, require the negation of extra words, fresh revelation, and any other claims of revelation apart from what has been written in Scripture. Pag sinabi natin Sola Scriptura, goodbye sa mga panaginip, goodbye sa mga pangitain, goodbye sa mga extra biblical revelations. Tapos na. We believe that the Scripture is sufficient. Kahit makabasa pa kayo ng libro na may taong napunta sa impyerno at nagbibigay siya ng details sa impyerno, o meron daw na napunta sa langit at nagbibigay siya ng details sa langit, okay? Wala akong masasabi sa experience mo, pero sapat ang salita ng Diyos. Ito ang basihan natin. Sabi ng 1689, Baptist Confession of Faith. Now, ba't ko didiinan ito? Para ma-appreciate din natin pangalan ho nito, yung lineage natin bilang mga Baptist. Dahil noon, una pa man din, gaano kalapit to sa Reformation noong 1500. After 100 years, sabi ng London Baptist Confession of Faith, the Holy Scripture is the only sufficient, certain and infallible rule of all saving knowledge, faith, and obedience. At yun yung tatlong bagay na mahalaga. Saving knowledge, faith, doctrines yan, obedience, Christian life. Okay? Kaligtasan, doktrina, at pamumuhay ng Kristiyano. Sufficient, certain, infallible ang salita ng Panginoon. The whole counsel of God concerning all things necessary for His own glory, man's salvation, faith, and life is either expressly set down or necessarily contained in the Holy Scripture, and to which nothing at any time is to be added, whether by new revelation of the Spirit or traditions of men. Sabi ng 2 Timothy chapter 3 verse 16, all Scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. At ito natin makikita yung sufficiency sa verse 17, that the man of God may be perfect, thoroughly furnished unto all good works. Hindi mo kailangan ng extra revelation or extra other things for you to be thoroughly furnished, equipped, ready to do all of God's will. Hindi mo kailangan ng isang panaginip. Sapat ang Scripture. It is sufficient. Now, as we have said, Sola Scriptura, Scripture alone. Kailangan natin maging maingat. Sapagkat yung iba, hindi lang basta Sola Scriptura, nagiging solo or nuda Scriptura. Pag sinabing nuda, coming from the word nude, or actually dun galing yung word na nude, meaning bare. Walang iba, Bible lang. At yung iba, mali ang aplikasyon nito. Ang ibig sabihin, halimbawa, meron ako nakilalang pastor. Siya ay nagpakasal. Yung kasal nila, listen ho, yung kasal nila, pastor yan Baptist yun. Yung kasal nila, hindi niya pinarehistro. Walang marriage certificate. Bakit daw? Bakit di niya pinarehistro yung kasal nila? Wala daw sa Bible So he claims Scripture alone. No. Ang in-exercise niya is nuda Scriptura. Bare Scriptures. Pag ganun, dapat saan ang birth certificate sa Bible? Sige nga. I hope wala siyang pera sa bangko. Saan verse sa Bible na may bangko?
Sana hindi siya gumagamit ng ATM card. Saan sa Bible yun? Nagsasasakyan ba siya? Actually, medyo diyan galing ang prinsipyo ng mga Amish. Walang use of modern technology. So muli, yung danger. Ay, hindi kami niniwala sa girlfriend, boyfriend, kasal agad. Well, anong meron sa Bible? Sige nga, padala mo yung alipin mo, humanap ng asawa para sa anak mo. Yun yung nasa Bible. So muli, hindi nuda scriptura, but sola scriptura. Naniniwala tayo sa pangunahing otoridad ng Biblia, pero meron ding ibang otoridad na in-establish ang ating Panginoon. So limits of biblical sufficiency, the doctrine of sufficiency of the scripture do not claim that it has an explicit command or teaching on every issue. Listen, pag sinabi natin sola scriptura, pag sinabi natin sufficient ang Bible para sa lahat ng bagay, hindi ibig sabihin ng lahat ng bagay ay nasa Bible. Kaya maliwanag, sana pag nagbigay tayo ng example, I hope mas makita natin. Example, automotive. Saang verse sa Bible, anong brand ng kotse ang biblin mo? Thou shalt buy Toyota only. Paano yung paggamit ng internet? Paano yung mga gadgets? Paano yung pagpunta sa space? Paano yung mga advanced medical treatments? Stem cell, and so on. Nasa Bible ba yan? Meron bang verse sa Bible na thou shalt not commit radiation technology or radiation treatment? Again, wala sa Bible ang mga ito. So ang punto, again, maaari sa iba, syempre, Brother Paul, pag sinabi natin sapat ang scripture sa lahat ng bagay, hindi natin sinasabi ang lahat ng bagay ay nasa Bible. Bakit? Kung ganon, lagi na lang may yearly revision sapagkat mayroong yearly new discoveries na dapat madagdag sa Bible. The Bible is not omnisufficient. It's not claiming sufficiency as the source of every conceivable subject. Hindi natin kine-claim yun. Nililiwanag lang ho natin when we say sola scriptura. Point. There are matters that the Bible has no express or explicit teachings. Kagaya nung sinabi natin, paano ang paggamit ng social media? Nasaan ang chapter and verse sa Bible patungkol sa Facebook? Wala. You need to face the book, hindi Facebook. We may be able to find certain principles that may guide us in those issues, but rugged dogmatism is to be avoided. Okay? Yung iba, sumusobra na sa mga bagay na basta, wala sa Bible yan. Muli, babalik ka sa first century Jewish culture pag ganoon ang ginawa mo. So lahat ay wala sa Bible, pero ang lahat patungkol sa buhay ng mananampalataya ay may mga katotohanang sinasabi ang Bible. Paano mo gagawin ang lahat ng bagay? Isa sa pinakamaganda ay yung sinabi ni Pablo sa Korinto, whether therefore you eat or drink. At ano yung isang mahalagang salita doon na sumasakop sa lahat? Whatsoever you do. You use social media, you buy your car, you pick your career, o pipili ka ng kurso mo sa college. Anong klaseng mga kaibigan? Do all to the glory of God. So hindi lahat ng bagay ay nasa Bible. Pero may mga katotohanan at prinsipyo sa Bible na magiging kagamit-gamit para sa mga mananampalataya at sapat para gumabay sa atin kung paano natin haharapin, gagamitin ang mga bagay-bagay. Warning, this can be a source. Yung nuda scriptura, yung pagiging dogmatic ng iba, this can be a source of false sense of piety and result to a stand as judge over others, a holier than thou attitude. Yung iba, takala nila, kami lang ang banal. Naniniwala ka sa girlfriend, ay, karnal ka. Naniniwala ka, ay, ikaw, karnal ka.
So there's a false sense of piety sa iba na mga nag-e-exercise ng ganito. Magbigay tayo ng ilang mga issue. Okay? Lord's Day Worship Program. Kung kayo ay lumaki dito sa JCBC, salamat sa Panginoon. Pero kung kagaya ko, nakapunta na kayo at naging member ng ibang mga churches, hindi pareho ang takbo ng programa. At lalo na pag first few weeks mo, pakiramdam mo may mali. Okay? Lalo na pag yung ibang mga taga-church, yung mga Kristiyano mula sa ibang mga churches umattend dito sa atin, sabihin nila may kulang. May kulang, walang choir, walang special number. At maaari yung iba sa inyo, nung first na attend nyo rito, oo nga no, nasan yung special number? Nasan yung choir? Kung kayo ay galing sa medyo mga charismatic, nasan yung dance number? Para sa kanila, kulang. Walang sumasayaw sa harap. So muli, pagdating sa Lord's Day Worship Program, sino nagsabing dapat ito muna, tapos ito muna, una ang offering, bago ang preaching? Merong mga churches ang sabi na dapat preaching muna bago ang offering. So muli, wala tayong verse sa Bible na ito yung ayos ng programa during the Lord's Day. But we use biblically guided wisdom. Muli, we use biblically guided wisdom. Paano natin inaayos ang mga bagay-bagay pagdating sa Lord's Day worship program natin? Actually, sa ibang mga churches, Baptist churches, napaka-weird ng church natin. Oh, wala kayong Wednesday prayer meeting? Karnal kayo? yung Friday, yung Wednesday night Friday prayer meeting, muli, ang tradisyon ng mga Baptist, Wednesday. Tradisyon yun. Tayo, Friday. Noong una, lalo na, naging Sunday pa. Walang, thou shalt have Wednesday night prayer. Wala. But we use biblically guided wisdom. Isa pa, age for marriage. Kailan dapat mag-asawa? Ilang taon dapat bago mag-asawa? Ano? Again, thou shalt get married by 25. Walang verse na ganun. Pero yung iba, magiging masyadong dogmatic. Mga kapatid, pag naging nuda skriptura tayo, anong nasa Bible? Pag nag-aral kayo sa Bible, maging yung kultura ng mga nasa Bible, hindi malayo na si Mary at si Joseph is in their mid-teens, maybe 15, 16, 17 years old lang si Mary. Maaga. Pag in-apply nyo yun dito, maraming masisira. Ang sakit naman ng marami sa atin ngayon, masyadong late naman yung iba. Bip, bip. But ang punto'y ito, wala kang pwedeng buksan na verse sa Bible. Brother Daryl, sangayon sa verse na ito, nagkakasala ka na. Dahil sa edad mo. Pero lang kapatid. Wala. So, but again, we use biblical principles to guide us. So, merong mga bagay na talagang wala sa Bible. Pero merong mga prinsipyo at katotohanan sa Bible na gagabay. Ano ba, may lumapit sa'yo yung anak mo, tay, papakasalan ko na si sister ano. Gawin mo yung assignment mo, 12 years old ka pa lang. May principle na gagabay. Okay? So, muli, number of children. Sa iba, napakalaking issue nito. Number of children. Sa Bible, honestly, sa Bible, pabor ang Bible sa mas maraming anak. It's just what is revealed sa Scripture. Dahil, again, hindi lamang ekonomiya ang kinukonsider ng Biblia. Why? They are image bearers ng Panginoon. At ang sabi ng Proverbs, blessed is the man who has his quiver full of them.
Now, pero we use biblically guided wisdom na kailangan ng isang tao na papamahalaan ng kanyang tahanan at bahagi ng pamamahala ay yung aspeto ng pinansyal. So muli, huwag natin sabihin, ikaw, 12 anak, karnal. Yun naman isa lang anak, karnal. Kami 3. Wala sa Bible yung 3. Brother Paul, ang amang anak, 3, Trinity. Hindi yun basihan kung ilan ng anak. Hindi basihan ng ang Trinity na. Hindi. 12 disciples, kaya 12. Muli, we can go haywire sa mga but may sufficient wisdom and truths ang salita ng Diyos na gagabay sa mga decision makings natin. So that's why we say still sola scriptura. Lahat ng kailangan natin para maligtas sa mga doktrina at sa pamumuhay ng Kristiyano ay sapat na nasa Biblia. Assertions of biblical sufficiency. Sabi ni Sam Waldron, what then is the purpose of which the scripture are sufficient? Para saan ba ang Biblia na sufisyente? The sufficiency of scripture is nothing more nor less than their sufficiency to achieve the purpose of redemptive revelation. Sufficient scripture for the purpose of redemptive revelation. Dun sapat ang Biblia. Muli, ano yung nasa loob ng redemptive revelation? Paano ka maliligtas? Anong paniniwalaan mo? At paano ka mabubuhay? Paano ka maliligtas? Anong paniniwalaan mo? At paano ka mabubuhay? Sufficient ang salita ng Panginoon. Muli, going back to the Baptist Confession of Faith, the whole counsel of God concerning all things necessary for His own glory, for the glory of God, man's salvation, faith, and life is either expressly set down or necessarily contained in the Holy Scripture. So, ilang application? Apat na application. Mabilis lamang po. Having the Bible alone as our authority, then means we have the following 4 practices. Hindi ito limited dito, pero let me just offer 4. Bakit practical ito? Number 1, the Word of God is central to, dapat meron dyang word pa na, our message. Sorry po. The Word of God is central to our message. Sabi sa 2 Timothy 4:1, I charge you therefore before God and the Lord Jesus Christ, who shall judge the quick and the dead at His appearing in His kingdom. Sabi ni Pablo kay Timothy, preach the Word. Hindi create more activities. Hindi create more mga bagay and programs. No. Ang main thing is preach the Word. Be instant in season, out of season. Reprove, rebuke, exhort with all long-suffering and doctrine. Pagdating kay Philip sa Acts chapter 8, as we have studied with Brother Daryl, then Philip opened his mouth and began at the same scripture to preach unto him Jesus. 2 Corinthians 2:2, for I determine not to know anything among you save Jesus Christ and Him crucified. Point, this is the reason why we are committed to expository preaching. Kaya napansin nyo yung pag-usad natin sa bakit tayo nag-spend ng ilang buwan sa isang chapter ng Romans? We want to expound the Word of God. Hindi yung kuro-kuro ng tao, hindi yung mga ideya at hindi politika ang ating pag-uusapan, kundi kung ano ang sinasabi ng salita ng Panginoon. So the Word of God is central to our message. Number 2, the Word of God is central to our faith. To our faith. Now, hindi magkahiwala yung 1 and 2. Yung message natin, yung pinapangaral natin na salita ng Diyos ang nagbibigay ng hulma sa pananampalataya natin. Ano yung sinasampalatayanan natin? Ano yung mga doktrinang tangan-tangan natin? We are not free to be creative with regards to our beliefs and doctrines. Kagaya nung nakita nating halimbawa kanina from the Roman Catholic, gaano ka-wild ang kanilang creative imaginations para isipin na merong linya sa pagitan ng mga nasa langit, nasa lupa, at nasa purgatorio. At yung gawa nila ay pwedeng mag-share ba? That's creativeness, but unbiblical.
Sabi sa Acts chapter 2 verse 42, and they, believers, continued steadfastly in the apostles' doctrine, in fellowship, in breaking of bread, and in prayer. 2 Timothy 3:16, all scripture is given by inspiration of God and it's profitable for doctrine. So nanggagaling ang ating doktrina sa salita ng Panginoon. Yes, merong general revelation, may nire-reveal ang Panginoon through His creation. The power of God, the wisdom of God is revealed in His creation. But for us to know really of the truths of God is in the Scripture. Number 3, the Word of God is central to our life. The Word of God is central to our life. Nasa sentro ng buhay ng mga mananampalataya ang salita ng Panginoon. 1 Corinthians 6:19, what know ye not? That your body is the temple of the Holy Ghost which is in you, which ye have of God, and ye are not your own. For ye are bought with a price, therefore glorify God in your body and in your spirit, which are God's. Listen mga kapatid, anuman ang trabaho mo, okay? Anuman ang trabaho mo, anuman ang estado mo sa buhay, ikaw man ay single, married, widow, anuman ang estado mo, ikaw man ay lolo, lola, apo, glorify God in your body and in your spirit. At saan mo malalaman kung ang mga bagay na nakakaluwalhati sa Panginoon? Ito ay mula sa salita ng Diyos lamang. Sabi ng Panginoon kay Joshua, Joshua 1:8, this book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night, that thou mayest observe to do according to all that is written therein, for then thou shalt make thy way prosperous, and then thou shalt have good success. Now, as I always try to qualify, yung success dyan ay hindi yung success na sinasabi ng mga milyonaryo sa secular realm. Again, sino yung sinabihan? Si Joshua. Ano ang gawain ni Joshua? Ang trabaho niya ay pangunahan ang may 1 milyon, more or less, na mga Hudyo papasok sa promised land. That is his job. And for him to have good success doon sa gawain na binigay sa kanya ng Panginoon, this book of the law shall not depart out of thy mouth. So hindi to success na fulfill yung dream mo, ito ay success para magawa mo ang kalooban ng Diyos. And number 4 and last, the Word of God is central to our worship. The Word of God is central to our worship. May matinding problema mga kapatid. Much of the so-called worship services today is designed to please men, primarily unsaved men, and not God. Maraming mga churches, dinidisenyo ang kanilang programa at aktibidad tuwing Lord's Day para mas maraming taong unsaved ang pumasok sa church. So ang kanilang pangunahing desire ay bigyang lugod ang mga tao at hindi ang Diyos. Mga kapatid, not so pagdating sa Bible. Sa Bible, ang una nating layunin ay mabigyang lugod ang Panginoon. In the worship of the Holy God, only His Word is to guide us to worship in a way that is pleasing to Him. Ang tanging gabay para malaman natin ang paraan ng pagsamba na nakakalugod sa Panginoon ay sangayon sa Kanyang salita. John 4 verse 24, God is Spirit, and they that worship Him must worship Him in the Spirit and in truth. In truth. At ang truth diyan ay hindi yung ito'y totoo kong nararamdaman. Gusto kong umalulong para kay Lord. Hindi yun. Maaring totoong nararamdaman mo yun, pero hindi yun yung truth. Ang truth ay ang salita ng Diyos. And we should worship Him according to His Word. Hindi tayo malayang umimbento ng paraan ng pagsamba natin. Ay, ganito ko sasambahin si Lord. No, meron siyang sinabi sa kanyang salita na mga paraan paano natin siya mabibigyan ng kaluwalhatian. It is not our truth, but His truth according to His Word.
Dito tayo matatapos. Sabi ni Barry York, churches holding the sola scriptura should be evident by the way they worship the Lord. And that is true. Ang mga churches, kagaya natin, ang sinasabi natin, sa kauna-unahan ng brochure natin, sola scriptura, we hold to sola scriptura, this should be reflected by the way we worship God. Sana pag merong mga taong dumating sa church natin, hindi na nasasabihin, uy, napaka-creative ng worship service nila, di ba? Napaka-entertaining. Ano yun? Parang comedy bar? Sana ang nagiging expression nila, biblical. Biblical, Bible, salita ng Diyos. They should seek to read eagerly of the Word of God. Congregation should listen obediently to the whole counsel of God as it is preached in an expository fashion. They sing joyfully the biblical songs of God has given us for worship. We seek to worship God as He has commanded us. And generally, merong 4 na P na gumagabay sa worship natin. Number 1, prayer. Number 2, praise. And ginamit lang natin yun for our singing. Number 3, partnership. And that is our offering. And number 4, proclamation of the Word of God. Kasama dun yung reading ng salita ng Diyos. Kasama dun yung pangangaral ng salita. And all this 4 P's ay present sa salita ng Panginoon. So ito yung gumagabay. Kung naalala nyo ho, we made that conscious decision. Dati, ang announcement natin nasa gitna ng worship service. Ano? Hindi bahagi ng pagsamba ang announcements. So, inilagay natin sa labas ng worship service. Una muna ang announcements, bago yung tawag sa pagsamba o paghahanda sa pagsamba. At kung mapapansin nyo, as plain as, pero we can be, Lord, sa biyaya ng Diyos, we can be, kung maaari, ay, sanctifiedly proud. Na masabi natin, ang laman ng worship service natin, ay kung ano ang sinasabi ng salita ng Panginoon. So, sola scriptura should have this effect. Meron bang may tanong? Lord willing, next Sunday, pagkatapos ng sola scriptura, titinan natin ay sola fide. Meron ba may tanong? Dito sa church? See, where Jerome? Check. Good morning, Brother Paul. Good morning po. Ito ay according sa RCC. Yung CC? Sa Roman Catholic. Ako. Sabi nila, yung sa mga 5 solas, yung word na alone, invention lang daw yun ni Martin Luther. Tapos, pangalawa, kung tanong ay, yung good works daw na ginagawa nila sa salvation is yung word na take up your cross and follow me. Okay, so 2 questions. Yun yung isa sa mga paratang. Yung word na alone ay invento lang daw. At actually, hindi ko pa na-encounter yun na ina-ascribe ka Martin Luther. But as we have studied, wala kayong mababasa na sulat ni Martin Luther na sinulat niya Scripture alone, faith alone, at yung naka-enumerate itong 4 o itong 5 solas na ito. But as we have looked at some statements, dahil ayoko masyadong humaba yung ating background study, some statements na mga tao during that time ay evident na ang pananampalataya nila ay nakabase lamang sa salita ng Panginoon. And on the contrary, makikita ho natin kapag ang pananampalataya ay merong ibang basihan, just like the Roman Catholic Church, sacred scripture and sacred tradition, malaya na ang kahit anong bagay. Basta bigyang bendisyon ng Papa sa Roma, ay ito ay bahagi na ng sacred tradition as we have seen na kontrang-kontra sa salita ho ng Panginoon. So, no,
They are misinformed. Hindi dinagdag ni Martin Luther yung alone o nila John Calvin yung alone. As we have seen, ito ay bunga ng pag-aaral ng Biblia. At nakita nila, pagdating sa salita ng Diyos, ang otoridad ay wala sa tao, wala sa organisasyon, nasa salita ng Panginoon. That's why they arrived at Scripture alone. O yung isang sinabi, yung works, ay take up thy cross and follow me. Magkaiba ho yung faith that works sa faith plus works. Okay? Malaking pagkakaiba nun. Yung isa, nagliligtas, yung isa, nagdadala sa impyerno. Ganong kalaki ang pagkakaiba. Ang totoong pananampalatayang Kristiyano, sabi nga ni Pablo sa Galatians, hindi ko maalala kung anong verse, but faith which work by love. It profit us in Christ. Merong profit sa atin, may benefit sa atin sa Kristo by faith which work. Yung totoo kasing pananampalataya, buhay, sabi nga ni James, gumagawa. Okay? Pero iba yung dagdagan mo ng gawa. Si Kristo at gumawa ka. As we have read kanina doon sa Catechism ng Catholic Church, you can merit by your works, you can merit eternal life and other graces that you need for your daily life by your works. So, sa Roman Catholic Church, it's faith plus works. Ang tinuturo ho natin, it's faith that or which works. Dahil yun ang tunay na pananampalataya. So, to go back dun sa kinote na passage, take up thy cross and follow me, yun ang larawan ng totoong pananampalataya. Walang totoong mananampalataya. Pwede bang totoong mananampalataya tapos hindi sumusunod kay Jesus? Pwede ba yun? Ang sabi nga ni John sa 1 John chapter 2, 1 John chapter 2 verse 2, by this we know that we know Him if we keep His commandments. Paano mo malalaman na merong nakilala mo talaga si Jesus? Paano mo malalaman na may relasyon ka talaga kay Jesus? If you're keeping His commandments. Hindi ka nagkakaroon ng relasyon kay Jesus by keeping His commandments. Ebidensya na meron kang relasyon kay Jesus by keeping His commandments. Malaking pagkakaiba ho yun. So, hindi siya faith plus works. It's faith that works. So, thank you very much po. Very good question po. Meron pa ho ba? Brother. Hello po. Meron po kami minsan nabasa sa parang slogan sa isang RCC na no creeds but Christ. So ano pong masasabi ninyo tungkol dun sa mga against sa catechism, creeds, and confessions? At hindi lang siya dun sa RCC, meron din mga Christian churches talaga na against dun sa mga bagay na yun. Ano pong masasabi niyo? Okay, thank you very much. Una sa lahat, kung yun man ay galing sa isang seryosong RCC, Roman Catholic person, he is very wrong dahil ang Roman Catholic Church ay meron mismong creeds. Okay? They have the Council of Trent, they have the Second Vatican Council, so meron silang creeds. So pag sinabi yung no creeds but Christ, yun ay very contradictory. Sounds very good. Kristo lang. Well, pag sinabi mong Kristo, what do you mean? Okay? What do you mean? Makikita mo, pag tinanong mo siya, okay, no creeds but Christ, please define Christ. Who is He? At lalabas ang creeds. Lalabas ang doctrines. And that is creeds. Doctrines. Ang mga creeds ay mga doktrina na brought about by studying the Scripture. It's not the authority, it's under the Word of God. Nasa ilalim pa rin ng Word of God. The creeds serves the Word of God. It's not vice versa. So muli, sounds very good, no creeds but Christ, but that is very, I think, ay maaaring sincere sila, but maaaring misinformed. Mas the very mention of the word Christ entails ng creeds, ng doctrines. So hindi uubra. Merong iba, basta Bible lang, okay? What do you mean? Pag kahit sabihin na Bible lang, okay? What do you mean?
lalabas pa rin ang mga doktrina, lalabas pa rin ang mga creeds. That is a wrong thinking na, pag naniniwala ka sa mga creeds, pag nagbabasa ka ng mga creeds, yung iba, pag nagbabasa ka ng theology books, pag nagbabasa ka ng commentaries, hindi ka nagtitiwala sa salita ng Diyos. Sabi nga, sino ba yung pinost kong? Nakalimutan ko kung sino yung author, pero ang sabi niya, well, kung ganun lang, to banish all creeds and councils, to banish all that, it's might as well go home and just read your Bible. Bakit? Hindi mo Bible lang pala, hindi nyo kailangan yung pastor. Pagaya nung minsan, narinig ko ang isang pastor, huwag kayong bumasa mga commentaries, tiwala lang kayo sa Bible. Dapat sabihin niya sa mga members niya, mga kapatid, wag na kayo pumunta sa Sunday, wag na kayo makinig ng preaching ko, magbasa lang kayo ng Bible. Kasi what are commentaries? But people, gifted men of God, trying to explain the scripture. Anong ginagawa ng pastor? Ng Sunday? Hindi explain ang scripture. So, pag negate nila yung isa, they're negating their own ministry. So, sounds parang napaka-spiritual, hopefully not hypocritical, but very dangerous. So, I hope, tingnan ko lang, meron ho parang nag-text. Nag-text ho si Brother Boy. Sabi niya, good AM, bakit may mga scripture alone groups and pastors na nagpapatupad pa din ng mga maling aral? Example is Malakay 3:10, yung ikapo, obligatory tithing nga, trail of blood. Muli, that just mahirap magkaroon ng blanketing statement, pero I am convinced that obligatory tithing is brought about by a wrong handling of Scripture and wrong application of Scripture. Pagdating sa trail of blood, kung sila'y bumabase doon, malamang ay they are may mga portion na pinoforsake nila ang pagiging Scripture alone nila. Okay? So let us be careful. Bakit may mga Christians daw pero may mga pastora, hindi ba malinaw na bawal yon sa Scripture? Yes, malinaw ho na bawal yon sa Scripture. Bakit? Merong iba't iba silang rason. Yung iba ay naniniwala ako galing sa masidhing pagnanasa na maglingkod sa Diyos. Meron dito minsan dati, long ago, siguro 10 years ago, umattend. At sabi niya sa akin, Brother Paul, talagang gusto kong mag-serve kay God. At doon sa dati naming church, nagtuturo na ako. Pero babae siya. Naintindihan ko kung anong gusto niyang gawin. Ang gusto niya ay bigyan ko siya ng time para magturo dito sa church. Una, ilang buwan pa lang siyang umaattend, hindi ko pa siya kilala, ba't ko siya pagtuturuin? Pangalawa, ladies, kung meron kayong desire na mag-serve sa Panginoon, hanapin niyo sa salita ng Diyos kung anong sinasabi ng salita ng Diyos kung paano. Pero yung pulpit ministry ay nilagay ng Diyos exclusively para sa mga kalalakihan. At mga kapatid, please, yung paalala ni Pablo kay Timothy, yung pinalala, hindi. Yung sinabi ni Santiago sa Book of James, be not many masters. Huwag kayong mag-clamor na maging tagapagturo. Alam niyo ba kung gaano kabigat yung responsibilidad? Yung iba, atap na atap, tumayo sa harap. Kala nila sisigaw lang sila. Mga kapatid, ang sabi ni Jesus sa Matthew 13 verse 36, mananagot tayo sa lahat ng lumalabas sa ating bibig. Gaano kabigat yung pananagutan ng mga lumalabas yung salita nila sa bibig nila sa likuran ng pulpito. So, muli, pero maaari meron genuine desire, pero misguided yung desire. Okay? Maaaring misguided yung desire. And again, yung iba dulot ng maling pag-aaral ng salita ng Panginoon, yung iba naman blatantly just tingin nila mas marunong sila sa Biblia. Ay, sabi ng Bible, wag. Pero gusto ko, kaya ko, gifted ako. Question, magbibigay ba ng gift ang Panginoon ng kokontra sa kanyang salita? So, muli, maaari iba't ibang dahilan. The pastor is always right. Naitanong na ho ito dati, yun ho ay mali. Kung mali, bakit may mga Baptist na gano'n ang stand nila? Muli ho, dahil hindi lahat ng pastor ay ligtas, dahil kahit ligtas na may pride pa rin,
At kung paanong ang mga members ay affected ng pride, ang mga pastor ay affected ng pride. Kaya kailangang magbantayan sa isa't isa. Okay? So, ang pinakamataas na otoridad sa church ay ang salita ng Panginoon. So kung dumating ang araw na meron kayong makita o marinig kay Brother Paul na taliwas salita ng Diyos, please, tawagin niyo ang aking pansin at maupo tayo at pag-usapan natin. Huwag niyo naman gawin na ibabash niyo agad sa social media. Okay? If you have anything against your brother, go and tell him. Not post in Facebook. Okay? Go and tell him. At yun doon ho, mas magiging maayos. With that, let's pray. Panginoong Diyos, aming Ama sa langit, salamat po sa biyaya mo at salamat po sa iyong kahabagan, sa iyong walang hanggang karunungan, sa iyong matinding kapangyarihan. Binigay mo sa amin ang iyong salita. Nabasihan namin ng aming pananampalataya, pamumuhay, at nagturo sa amin kung paano kami maliligtas. Salamat, O Diyos, at tulungan mo kami bilang mga individual na mananampalataya na umepekto sa aming buhay ang katotohanan ito. At kami bilang isang iglesia ay manatiling nakatungtong sa sola scriptura. Oh, have mercy on us, O God. Nakita namin kung gaano kadali na lumihis, kung gaano kadali na magkaroon ng mga mali at iba't ibang paniniwala kung hihiwalay sa iyong salita. O Panginoon, muli, ikaw pong patuloy na mag-ingat sa amin, mag-ingat sa iyong mga mananampalataya. Pagpalain po ang time ng fellowship, maging ang paghahanda sa pagsamba. Dalangin namin ito sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Magkaroon tayo ng 15-minute break. 10:05, simula ho ang ating gawain. God bless po.